May mga oras sa gabi na tila mas mabigat kaysa sa iba. Hindi 12:00, hindi rin 3:00 eksakto, kundi 3:27 AM. Sa oras na iyon, karamihan sa tao ay nasa pinakamalalim na tulog. Ang mga kalsada ay walang busina. Ang mga aso ay hindi tumatahol. At kung may tatawag sa iyo sa ganitong oras, malamang hindi iyon para sa mabuting balita o baka hindi talaga iyon isang tao. Taong 2019 nang magsimula akong magtrabaho bilang call center agent sa Ortigas. Graveyard shift, 9 PM hanggang 6 AM. Sa una, normal lang ang lahat. Sanayan sa puyat, kape tuwing break, mga tawag mula sa ibang bansa, hanggang sa isang madaling araw, 3:27 AM. Tumunog ang telepono sa workstation ko. Hindi iyon customer line, internal line. Walang caller ID. Sinagot ko, walang sumagot. Walang background noise. Walang static. Wala. Akala ko prank lang ng katabi ko. Tinignan ko sila. Lahat busy calls. Pagkababa ko ng headset, nag-ring ulit. 3:27 AM pa rin sa monitor. Sa pagkakataong ito, may narinig akong isang paghinga. Mabagal, malalim, malapit sa mikropono. At pagkatapos, isang mahinang bulong. Hindi malinaw ang salita, pero paulit-ulit. Pagkatapos ng shift, chinek ko ang system log. Walang record ng tawag. Walang pumasok sa internal line ko. Tinawanan ako ng TL ko. Isang glitch daw. Pagod lang daw ako. Pero kinabukasan, may isa pang agent ang nagtanong. May tumawag ba sa iyo kaninang 3:27? Hindi agad ako sumagot. Dahil sa mukha niya, alam kong hindi iyon biro. Sa loob ng isang linggo, 3 kaming nakaranas. Parehong oras, parehong linya, parehong paghinga. Pero may isang pagkakaiba. Sa ikatlong gabi, may malinaw ng salita. Dito ka lang. May security guard na matagal na sa building. Ayon sa kanya, dati raw ospital ang lugar bago ginawang office complex. May isang ward sa ikatlong palapag na hindi na natapos. May pasyenteng namatay sa madaling araw. Ang oras, 3:27 AM. Hindi raw agad napansin ng nurse dahil walang tumatawag sa station. Hindi na ginagamit ang third floor. Storage na lang. Isang gabi, bago mag-break, sinubukan kong umakyat. Tahimik ang hallway. Walang ilaw. Maliban sa emergency light. Pagtingin ko sa cellphone ko, 3:26 AM. At biglang tumunog ang telepono sa bulsa ko. Hindi iyon personal number, kundi isang internal extension. Hindi ko sinagot agad, pero nag-vibrate ulit. 3:27 AM na ng umaga. Dahan-dahan kong inilipat sa tenga ko. Walang paghinga. Walang static. Isang malinaw na boses lang. Bakit ka umalis sa pwesto mo? Nanlamig ang likod ko. Dahil sa ibaba, sa mismong production floor, naririnig ko ang mahinang sabay-sabay na nagre-ring na mga telepono. Kinabukasan, may isang agent na hindi pumasok. Nag-resign daw bigla. Hindi na nagpaalam. Hindi na sumagot sa tawag ng HR. Sa locker niya, may naiwan na maliit na papel. May nakasulat na oras, 3:27 AM. At isang linya, huwag mong sagutin.
May IT na nag-try mag-trace ng linya. Walang source. Parang galing sa loob ng system. Pero may nakuha silang isang recording fragment. Sa audio, maririnig ang pag-ring. May nag-click, paghinga. At sa huli, parang maraming boses na nagsasalita. Sabay-sabay. Hindi malinaw. Pero parang nagre-reklamo. Nagdesisyon akong huwag nang sagutin kung tumawag ulit. 3:26 a.m. Tahimik ang buong floor. Nang dumating na ang oras ng 3:27 a.m., nag-ring. Hindi ko na pinansin. Nag-ring ulit. Mas malakas na ito. Mas matagal. At unti-unting lahat ng mga monitor sa paligid ko ay nag-flicker. Isa-isa. Hanggang sa screen ko, lumabas ang isang text box. Walang sender. Isang mensahe lang. Transfer ka na. Lumipat ako ng kumpanya. Lumipat ng building. Lumipat ng shift. Pero tuwing 3:27 a.m., kahit tulog ako, nagigising ako. Dahil may naririnig akong mahinang pag-ring. Hindi sa cellphone ko. Hindi sa pinto. Kundi sa loob ng tainga ko. At kung sakaling may tumawag sa'yo sa ganitong oras, huwag mong sagutin. Dahil may mga tawag na hindi para sa trabaho. May mga linya na hindi para sa buhay. At may mga oras na hindi dapat sinasagot. Akala ko kapag lumipat ka na ng building, ng kumpanya, ng shift, hindi ka na mahahabol. Pero may mga tawag na hindi dumadaan sa linya. Diretso lang silang pumapasok kung saan ka pinakamahina. Lumipat ako sa isang BPO sa Quezon City. Mid-shift na. Hindi na graveyard. Walang dahilan para gising pa ako ng 3:27 a.m. Mas maayos ang building. Mas bago ang kagamitan. Mas tahimik ang system. Ilang linggo ang lumipas nang walang nangyari. Hanggang sa isang gabi, nagising na naman ako. Hindi dahil sa alarm. Hindi rin dahil sa isang panaginip. Kundi dahil sa pakiramdam na may tumatawag. Pagtingin ko ng cellphone ko, 3:27 a.m. Wala naman ako natanggap na missed call. Wala ni isang notification. Pero malinaw sa tenga ko ang mga tunog. Isang mahinang ring. Paulit-ulit. Sa opisina, normal ang lahat. Hanggang sa may bagong trainee na lumapit sa akin. Tinanong niya kung normal daw ba ang system glitch tuwing madaling araw. Tinanong ko, anong oras? 3:27 daw. Hindi agad ako nakasagot. Sabi niya, may pop-up daw sa screen niya kahapon. Incoming transfer. Pero wala namang call queue. May maliit testing room sa bagong opisina. Isang cubicle na hiwalay sa production floor. Doon daw madalas nagre-reset ang system. Isang gabi, ako ang na-assign doon. Mag-isa. Tahimik. Walang bintana. Pagtingin ko sa wall clock, 3:26. Hindi ko alam kung bakit, pero tumayo ang balahibo ko. 3:27 na. Biglang nag-ilaw ang headset ko. Walang tumatawag sa dashboard. Walang queue. Pero naka-active ang linya. Hindi agad ako nagsalita. Hindi ko rin pinatay. Hinintay ko. At doon ko narinig. Hindi paghinga. Hindi statistic. Kundi parang maraming headset ang sabay-sabay naka-on. At may mahinang bulungan. Parang agents. Parang nasa isang floor. Pero hindi ito ang floor namin. At sa gitna ng mga bulong,
May isang malinaw na linya. Ready ka na ba sa transfer? May isang matandang IT sa bagong kumpanya. Siya ay tahimik. Halos hindi nakikisalamuha. Tinanong ko siya kung may nangyari ba dati sa system tuwing 3:27 a.m. Hindi na siya nagulat. Sabi niya, hindi raw system ang may problema. May lumang server room daw sa unang kumpanya na giniba ilang taon na ang nakalipas. May nasunog daw na floor. Graveyard shift. Hindi lahat nakalabas agad. Ang oras ng incident report. 3:27 a.m. Isang gabi, habang nakalagin ako, biglang nag-freeze ang screen ko. Pagbalik neto, may bagong tab na naka-open. Ang nakalagay doon, active agents. May mga listahan ng pangalan. Hindi ko kilala ang karamihan, pero may 3 pamilyar. Mga dati kong katrabaho. Yung nag-resign bigla. Yung hindi na pumasok. Yung hindi na makontak. At sa ilalim ng listahan, isang bakanting slot. May blinking cursor. Parang naghihintay ng pangalan. Hindi lang ako ang naka-experience. Sa buong floor, sabay-sabay nagre-ring ang headset. Walang queue. Walang customer. Walang lag. Pero lahat kami nakarinig. At sa pagkakataong iyon, hindi na bulong. Malinaw na. Maraming boses. Sabay-sabay. Stay on the line. Biglang nagdilim ang testing room. Hindi nawalan ng kuryente. Pero parang humigop ng liwanag ang paligid. Sa screen ko, lumabas ang isang text. Transferring. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib. Parang may humihila pababa. Parang may headset na hindi ko matanggal. At sa huli, isang tanong lang ang narinig ko. Tatanggapin mo ba? Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Hindi ko alam kung paano natapos ang shift. Pero kinabukasan, wala na sa system ang pangalan ko. Hindi ako nakalag out. Hindi ako nag-resign. Pero wala na ang account ko. Hanggang ngayon, may mga bagong agents na nagtataka kung bakit tuwing 3:27 a.m. may linya na kusa na lang nag-active. May tawag na walang caller at may slot sa listahan na hindi nawawala. Isang bakante. Naghihintay. Kung sakaling magtatrabaho ka ng night shift at may mag-pop up na incoming transfer sa oras ng 3:27 a.m., huwag mong tanggapin. Dahil may mga tawag na hindi para sa customer. May mga linya na hindi para sa mundo natin. At may mga empleyado na hindi na umuuwi.